So eto na nga po mga Filipino senior citizens, huling araw na tayo ngayon para sa taon 2025. Ating babalikan kung ano ang latest update sa Universal Social Pension Bill na inyong inaantay bago po mag 2026 bukas, mga lolo at lola. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Well, anyway, una sa lahat, alam ko busy na kayo sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito para sa paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon mamayang hating gabi mga ka-vlogs. And anyway, bago yan, atin munang babalikan ang latest update dito sa Universal Social Pension Bill bago po magtapos itong 2025 o isang araw bago magtapos ang taon na ito mga ka-vlogs. Recap lamang muna tayo mga ka-vlogs, no? Ang atin pong Universal Social Pension Bill ay nagkaroon po ito ng substitute bill dyan sa Kamara at aprobado na nga po sa House Appropriation, no? Dyan sa Kongreso. So ibig sabihin nito mga ka-vlogs ay mas mapapadali na po ang pagsasabatas nito ngayong 2026. Ayon na din po sa paliwanag ng isa sa may akda mula sa Kongreso. Narito, panoorin muna natin at balikan ang magandang balita para sa Universal Social Pension Bill. Congressman Rodolfo Ompong Ordonez ng Senior Citizens Party List. Congressman Ompong, magandang umaga po. Kong Ompong, ito full support ang National Commission of Senior Citizens dito po sa substitute bill dyan po sa mababang kapulungan para expand po mga benepisyo and strengthen social protection sa ating mga Filipino senior citizens, lalong-lalo na ito pong kanilang monthly pension, universal social pension, para bigyan po ang ating mga kababayan, mga nakatatanda ng regular pension regardless of income status. Opo, ano pong update dito, Kong Ompong? Well, pumasa na yan sa Committee on Senior Citizens at isasubmit na natin sa Committee on Appropriations. Ang nakikita ko lang problema yung kung magkano i-approve ng APRO. Kasi yung last Congress ay 500 lamang yung inapprove nila. Now, siyempre, due to inflation, gusto na natin across the board gawing 1,000. Okay. Yun lang ang nakikita nating problema natin. Pero hindi naman siguro masyadong problema dahil yung bill ni Senator Risa ay 1.5. Okay. Siguro, pagdating sa BICAM ay pag-uusapan kung magkano yung talaga ibibigay natin. At ako yung maasa na itong universal pension na to ay maisasabatas natin itong susunod na taon. Opo. Kasi yan ang matagal nang inaasam ng ating mga senior citizens. Opo. Sapat lang ho ba indigent and non-indigent senior citizens monthly pension of 1,000 pesos sa tingin ninyo? Alam mo, sa tingin namin ay kulang talaga. Pero ang problema nga pagdating sa DBM, palagi na lang tayo parang nanlilimos tayo sa gobyerno. Tinitipid eh. Gusto nga namin sana 2,000. Kung hindi naman makapasa sa DBM, sila kasi nasusunod eh. Opo. Sasabihin, walang pondo. Pero ngayon, kita mo naman, lumabas, marami palang pondo na inilaan lamang doon sa mga kinukurakot ng mga tiwaling tauhan ng gobyerno. Ayun mga Filipino senior citizens, no, napakagandang balita ito bago magtapos itong 2025 dahil ngayong 2026 naku po, posible talaga na may sasabatas na at magkakaroon na ng pondo sa Universal Social Pension Bill kung saan nga po lahat kasama, walang maiiwan, may pensyon na wala, may source of income mo wala, mayaman o mahirap, lahat na po talaga kasali na. Kaya napakagandang balita ito bago magbagong taon
mga ka-vlogs. At yan po ha ang pinakahuli nating balita at update para sa taon na ito, 2025, para sa inyo mga senior citizens. Dahil alam kong busy-busy na kayo, ilang sandali na lang talaga, ilang oras na lang, at mag-2026 na. God bless mga ka-vlogs! Mag-ingat ang lahat, dahan-dahan lang po sa kinakain, iniinom, at ginagawa po natin. At ingatan lagi ang ating kalusugan. Happy New Year sa inyong lahat!